Sir, sobrang hirap po. Kasi nung kami po yung mag-umpisa dito, tumama po sa second wave yung pag-umpisa po namin dito at napakahirap po. Wala po kaming sapat na puhunan, pero bago po namin to gawin, andun po yung prayer at sawa naman po ng Diyos, kahit na po ganun, may mga tao na dinadala yung Lord dito na may mga nagpipick up, ganun lang po, napakabigat po. Sabi ko nga po, kahit na mga malalaking fast food chain na yun, talagang nahirapan. Nabigatan, kami pa po kaya, nabago lang po. Ni wala pa po kami kilala, ni wala nga po kami signages dyan. Basta't ang alam lang po namin na gagabayan kami, tutulungan ng Panginoon. By the way, yung punchalet ay nagmula po sa isang French word na having a good taste, pero yung tumimo po sa puso ko, yung isa pong meaning niya, no, wooden house, na siya pong sumisimbolo sa mga sa pamilya, puso ng isang pamilya. Kaya po nandito po, marami po ang nagsi-celebrate dito. Malaking contribution po ng chalet na maging bahagi po ng kanilang mga mahalagang bahagi ng kanilang buhay. Minsan, ang pinakamasarap na putahe ay yung may mga kasamang kwento ng tagumpay. Dito sa Barangay San Agustin, Hagunoy, matatagpuan ang isang restaurant na nagsimula sa simpleng pangarap noong panahon ng pandemya. Ngayon, hindi lang sila basta kainan, kundi simbolo na ng pag-asa at dedikasyon. Bakit nga ba patuloy na dinadayo at umuunlad ang Chalet's Restaurant? Pakinggan natin ang kwento ni Sir Noli at ang kanilang sikreto ng tagumpay. Ako po si Noli, tagapamahala po ng Chalet. Ang tunay pong may-ari nito ang ating pong Panginoon at siya po ang tunay na CEO. Ang Chalet po kasi nabuo po yan. Pandemic po, kasagsagan po ng pandemic. At ang anak ko po ay isang call center agent at napag-usapan po namin na huwag na po siyang lumuwas dahil po napakadelikado na. At doon po kami nag-umpisa yung Chalet sa bunga po na isang panalangin at doon po ay nagsimula kami sa isang maliit na milk tea shop. Nakita po namin ang potential nito na nagkaroon na po kami ng mga bagong customers kahit sa ibang barangay. Dumating lang po sa punto na nakita po namin na maliit lang po siya. Lumulubog po yung lugar. Naisipan po namin na mag-pray kami ng higit na mas malaki. Simple lang po, ako po isang dating barangay kagawad. At yung pong anak ko nga po ay nasa call center nung po dumating yung pandemic. Kaya po nag-pray po kami ng isang hanap buhay na alam po namin na makaka-sustain po para po sa pangailangan namin. Kaya po meron po itong nakasamang verse na Chalet sa Philippians 4:19, that my God shall supply all our need according to His riches in glory by Christ Jesus. Yun po yung isang nagpalakas ng aming loob na alam namin na sa bawat hakbang namin, hindi po kami pababayaan ng Panginoon. Isipin ninyo, nagsimula sila sa panahon na ang mundo ay halos parang nakatigil. Yung kaba kung may bibili ba, yung takot para sa kalusugan ng pamilya, at yung pagkapa sa sistema ng bagong negosyo na nagsisimula pa lang. Sabi nga ni Sir Noli, hindi biro ang pagod para lang masiguro na hindi na kailangan lumayo ng kanilang anak para magtrabaho sa Maynila. Doon ko napatunayan na ang Chalet's ay hindi lang itinayo gamit ang puhunan. Itinayo ito gamit ang matinding tiwala sa itaas. Pakinggan natin mismo si Sir Noli, ang mga hamon na naging tulay para marating nila ang kinalalagyan nila ngayon. Usually sir, ang talagang ito po nag-umpisa sa milk tea. Yun po kasi ang pangarap ng aking anak. Pero sabi ko nga po, nung kami po ay nagplano, napag-isipan na po namin na bumuo na isang maliit po ng restaurant at marami pong risk na pwede namin harapin. Pero sabi ko nga po sa pagtitiwala natin sa Panginoon, ang lahat po ngayon kaya po, alam po namin sapagkat kung sasamahan kami ng Panginoon. Doon po sa merkado, nag-umpisa po kami ng July 3, 2020. At dito po, nung March 19, 2021, sir, sobrang hirap po. Kasi nung kami po mag-umpisa dito, nabot pa po namin na naka-RPO kami. Tumama po sa second wave yung pag-umpisa po namin dito at napakahirap po. Wala po kaming sapat na puhunan, pero bago po namin to gawin, andun po yung prayer at pinag-aralan po namin kung ano po yung mga pagkain na alam namin na suswak sa mga customer. At sa awa naman po ng Diyos, kahit na po ganun, may mga tao na dinadala yung Lord dito na may mga nagpipick up, bagamat bawal po ang mga dining. Kailangan lang po ay deliver, kailangan lang po ay mag-pick up. Ganun lang po, napakabigat po.
Sabi ko nga po, kahit na mga malalaking fast food chain na yun, talagang nahirapan, nabigatan, kami pa po kaya, nabago lang po. Di wala pa po kami kilala, di wala nga po kami signages dyan. Di na po namin inisip ang risk na yan. Basta takalam lang po namin na gagabayan kami, tutulungan ng Panginoon. Hi guys, nandito kami ngayon sa Chalets dito sa Hagonoy. Anong tingin mo ma'am dito sa restaurant niya? Very cozy. Very relaxing lang yung lugar nila. Ganda yun, no? Ano lang, Ganda. no? Parang siyang- lumang bahay. parang siyang may team ng Pinoy kasi meron siya nung mga kapis na Kapis na window. bintana. Yung team nung kanilang restaurant, parang siyang modern bohemian. Parang ganon. Kasi meron siyang mga on-display siya na parang sa beach, something lang. So, tikman natin yung kanilang mga pagkain. Bago pa man kami tumuloy dito sa Chalets, syempre, nag-survey muna tayo. Base sa mga napagtanungan ko at sa mga reviews na nabasa ko online, isa lang ang sinasabi nila. Masarap daw talaga yung food dito at napaka-affordable. Kaya naman, hindi lang tayo nandito para sa kwentuhan. Andito tayo para sa totoong tikiman. Sinigurado nating marami tayong susubukan sa kanilang menu para malaman natin kung legit ba talaga ang mga review sa kanila. Umorder tayo ng sizzling sisig, beef mushroom, crispy kare-kare, chicken ala king, lomi overload, pancit mix, sweet and sour fish, sinigang na baboy, at cheesy bacon fries. So ito, natikman na namin to yung kanilang cheesy bacon fries. So ang unique dito sa kanila, sila mismo yung ginagawa ng cheese sauce. Saka ang sarap ng bacon, in fairness. Masarap na bacon siya, hindi siya yung hindi. Hindi masyadong maalat yung cheese. Medyo may sweet ng konti. So ito yung kanilang lomi. Ang dami ng serving talaga ng lomi nila. Tsaka yung lasa niyan, sarap. Ayun! No? Kulit sa price. Yung serving, ang dami din. Masarap mismo ng itong kawali mo. Tumapat po ito sa bagyo. Malalakas na bagyo, meron tubig dyan. Kaya po medyo na-delay kami. Pero okay naman po. Kahit naman po nung mag-umpisa nag-umpisa na rin po kaming tumanggap ng mga maliliit na events. Meron na pong kasal, meron na pong binyag or handog, meron na rin pong mga birthdays na lagi pong nagaganap dito. Yun po, may mga anniversary, may mga graduation po. Ganun po. Kasi maliit lang po ang pwesto namin dati. Pagka po meron po nagpa-reserve ng isa, hindi na po kami makakuha. Ngayon po, nakukuha na po namin, napagsasama-sama na po namin dito. Sir, hindi, alam po namin yan dahil sa business naman po, hindi naman lahat to meron ding ibang, siyempre, meron din silang mga sasabihin. Pero kami po, willing naman po kami mag-improve, willing naman po kaming tanggapin ano man po ang mga malilit naman po, konti lang naman po yun. Hindi naman po yun, di po naman natin masasabing perfect tayo. Pero lahat po yun ginawan po namin ng paraan. Ma-improve namin, maayos namin. Tapos try natin yung kanilang, parang gusto ko na subukan na yung sisig. Ano na, kanina sizzling talaga to. Pero ito isa to kasi Best kilala sa kanil. Best seller sa kanil. So try natin yung kanilang sisig. Ang laki ng serving, one for me. Punong-puno. Try natin yung Sarap. Sarap ng timpla ng baboy. tsaka Inihaw. inihaw. Sarap na mismo ang lasa ng baboy. Kahit po hindi na siya lagyan ng kalamansi, parang Hindi pa nga kami naglagay ng kalamansi. Pero masarap. Nandun yung lasa ng onion. Kumakapit na yung lasa ng onion. Pinaka karne niya. Lutong-luto siya dun sa pinaka sauce. Ang fermental sauce na nilagay dito para lumasa siya. Yun, masarap yun. Masarap yun. Napakahirap, sir. Mahirap po yun. Pero sabi ko nga po, wala naman pong mahirap kung talagang pag-aaralan. Bagamat hindi po kami gano'ng ka-eksperto, pero pinag-aralan po namin kung ano po talaga yung aming ma-improve pa at yung po aming mga relations sa aming mga customers. Kasi hindi lang po business ang habol namin Di ba bilang isang sa negosyo po, hindi naman po pwedeng sabihin natin na kumita lang po. Kami po ang gusto po namin sa aming mga customer
na masyahan po sila, na meron po kami relasyon sa kanila, na maging bahagi kami ng kanilang buhay. At hindi po nila nalalaman na lagi po kaming nananalangin para sa kanila. Mula po sa umaga hanggang sa gabi po ng aming pagtulog, kasama po ang aming mga customers na ipinanalangin po namin na magtagumpay sila sa kanilang pangarap, maging maayos po ang kanilang buhay. Ganun po, kasama po sila sa aming panalangin. Try natin yung kare-kare. Yung kare-kare nila ay kare-kare na ang dami ng serving. Tapos, ang laki ng mga lechong kawali. Kasi nga crispy. Kare-kare siya. Tapos, may pechay, may talo, may sitaw. Pero meron siyang pechay. Tsaka pwede Tagalog. Yung color niya, medyo light. Hindi siya orangey. Para siyang kulay peanut butter. So, tikman natin. Yung sauce muna, tikman ko. Light lang yung lasa. Very light yung lasa niya. Nandun yung lasa ng peanut butter. Actually, more of peanut butter. Tapos, nalalasahan ko rito yung garang pinagkuluan. Dinagdag nila yun. Yung pinagkuluan nitong baboy, dinagdagan nila ng pork broth. Yung pinaka kare-kare sauce nito. Yung nasa ng pinaka kare-kare sauce, masarap na siya, light lang siya. Pero nandun yung lasa ng peanut, nandun yung lasa ng broth. Tignan natin yung pinaka karne. Ang lambot. Ang crispy ng labas, pero ang lambot ng mismong karne. Bale. Sarap. Actually sa akin, may konting tamis siya. Pero yun kasi yung gusto ko siya kare-kare. Actually, ako nga mas matamis ba ako magkare-kare dito. Anong lasa nung bagoong? Tikman natin. So yung saltiness nandun talaga sa pinakabago. Dun siya nanggagaling. Siya, tikman mo. Lalakad din naman tang. Kapag tang, bigat pa rin ng dalak. Diba? Na? Patang kita. Light yung lasa. So, peanut butter. Oo, tapos peanut butter. Tapos yung saltiness manggagaling talaga yung sa pinaka bagoong. Yun, gusto ko yung kare-kare na yun. Babalikan ko yun. Pagka kumain ulit tayo dito. Gusto ko yung kanilang kare-kare. Nag-umpisa po nung makita po namin na nabigyan na po kami ng mga awards mula po sa Restaurant Guro, sa iba pang mga award na meron na po kami. At ganun din po na nakita namin na mga taga-ibang lugar dumadayo na po rito. May taga Malolos, may mga taga Pampanga. Doon po namin naisip na talagang umaangat na kami. So ito naman yung kanilang beef and mushroom. So, medyo nag-dry na siya. Kasi kanina pa siya. Pero tingnan natin. Ito ano siya ba? Para sa akin, para siyang tapa. Tapos, sinagyan siya ng white. Tapos, mushrooms. Pero, kahit wala yung sauce na yun, kahit wala yung mushroom na yun, masarap siya. Tignan mo, ma'am, masarap. Magustuhan mo yun. No? Kung Sobrang lambot ng ba? sobrang lambot, no? As in, super lambot na talaga. Ano siya, kaya mo siyang nguyuin ng dila. Ganun siya kalambot. This is good, yung sabihin. Tsaka yung marination nito, marangal itong minarinate, no? Tapos may sweetness, pero nandun yung soy flavor niya. Pero balance lang. Hindi siya ganun ka alat. Para siya, actually, timplang dip ka pa talaga sa akin. Pero masarap siya, promise. Tikman nyo to, Isa to sa mga, tingin ko, talaga to, hinahanap. Sarap nito. Malabas niya yung garlic niya, gano'n. Yung beef and mushroom niya, malapit na siya pagka-Jollibee. Sarap siyang Jollibee. Masarap. Recommended to. Okay sa'yo yan. Okay sa'yo yung beef tapa. Sarap na. Masarap. Ito talaga. Sarap. So ano to? First na sa list ko to. Beef tapa. Ang sekreto lang po yung ganito po, yung patuloy kami mag-improve na pinag-aaralan din po kasi namin kasi kung minsan po kami mismo tinitikman namin kung ganito yung kulang, ganito yung
dapat pa namin idagdag, ganun po. Wala naman po kami sikreto usually. Ang gusto lang po namin talaga na mapasaya ang bawat customers po na nandirito. Na makita po nila yung aming pagsisilbi na gagawin sa kanila. Try natin tong chicken alaking nila. Nakapilay na talaga siya. Pilay yung ginamit nila. Tapos, medyo yellowish yung sauce eh. So, feeling ko, baka nilagyan nila to ng cheese sauce. Tapos, yung white sauce. Tingnan natin. Feeling ko, Kasi para siya may cheese sauce. para siya may cheese sauce na Yun, same na. cheese sauce na nilagyan ng cream. Pwedeng ganun siya. Pero masarap. Okay naman siya sa akin. So, malambot din yung chicken. Hindi na siya overcooked. Tama-tama lang. Yung lasa niya. Yung pinaka pagkakaluto. In terms of presentation, in terms of itsura, Dami. ang dami talaga nitong pansit nila. Tsaka halos lahat ng table na nakita namin sa mga customer nila, meron talaga silang pansit. So, try natin. Ito yung pansit mix nila. So, meron siyang kikiam, meron siyang lechong kawali, meron siyang atay, bell pepper, carrots, fishball, no, meron siyang fishball. Tapos, maraming gulay. Yan. So, tikman natin yung kanilang pansit. Gumagawa sila ng menu sa sisimo. Finish na? Tapos nagkaroon sila ng sisimo na pagkain sa Lasa ng pansit. kanina ka pala sisimo. No? Sa pangalan. Malasa yung pansit. Kapit na kapit dun sa pinaka noodles. Tapos, siguro mga 15 minutes na siya dyan. Kasi pinicturean pa namin. Pero, yung texture na hindi siya nag-dry. Tamang-tama lang. Tama yung liquid dun sa pinaka-pansit mo. Ang sarap. Ang sarap din ng mga regalo, ano? Saka yung gulay hindi over. Tsaka yung gulay, yung overcook. Ang sarap ng pancit. Ang nagdadala rin talaga sa kanya yung mga regalo. Ang sarap ng mga regalo. May timpla doon. Kahit yung simple yung mga itay. Ang sarap. Anong gagala? Yung mga regalo. Sa amin pong mga customers, mga dati ng customers, sa mga hindi pa po na nakakarating at nararanasan po ang chalet, ini-invite ko po kayo na dumako lang po dito, pumunta po dito sa aming lugar, dito po sa Halang San Agustin. Makikita niyo po ang aming logo na chalet. So ito yung kanilang fruity halo. So, very unique to. Sa kanila lang daw to. Para siyang fruit salad pero ginawang halo-halo. Nagandaan sa din. Kaya mo dinan lang doon. Ang fairness. Galing. Para siyang fruit salad na masabaw. Pero yung sabaw niya, masarap higupin. Yun ang pinaka sa kanya. Tikman mo, mama. Di ba? Sarap na. So, try natin itong kanilang ube halo. Ito naman yung kanilang mas malapit na version ng halo-halo. Pero hindi siya masyadong, ang mas marami sa kanya is buffy. Yung pinaka shredded beef. Okay. Okay siya ito. Hirap mo mga timpla nila in fairness. Na? Ano mas gusto mo? Ako kasi di ako masyado mahilig sa halo-halo. Mas gusto ko to. Actually, mas gusto ko rin yan. Yung kanilang fruity halo. Ini-expect ko ito yung magugustuhan ko. So, mas gusto ko siya. Pero hindi ako talaga to kay pan ng isang fruit salad. Gusto ko siya, pero hindi ko siya tinikrave. Pero in terms of dito, parang masarap. Mayroon po kaming mga rice meals, mayroon po kaming mga set meal, may milk tea rin po.
marami po kayong pagpipilian. Pwede rin po kayo sa kung ano man po yung mga small events, mula po sa birthday, kasal, binyag, or kahit na po simple celebration ng anniversary. Welcome po kayong lahat dito. So ito yung kanilang Cosmopolitan. Isa rin to sa mga specialty nila dito. Orange, Chia seed. chia seed, meron siyang mint, marami siyang tech. Okay, try natin. Wala ba? Talaga yung mga siya. Ano na, Mr. Gina, talagang pwede sa iwan natin. Gusto mo ng mga very, gusto mo gusto mo to? Ewan ko, feel ko niya magugustuhan. Hindi siya mahilig sa mga ganyang tsa. Pero kung gusto mo ng medyo talagang ini-stiff na tsa, ito yung itikman nyo. Timplado na rin. Tapos, ito naman yung kanilang red gold one. Ito yung kanilang red gold one. Meron silang mga tsaka na pwede nyong bilhin na kakain. Mga premium tsaka. Ito yung kanilang red gold one. Hello. Ang sarap. Ang sarap. Na? Para siyang Para siyang red iced tea. Red iced tea talaga. Talaga mo lang ha? Nakakonting lemon. lemon. Red iced tea na ito. So ayan, natikman na natin. Halos lahat nagustuhan namin yung pagkain dito sa Chalets. Siguro kung meron man akong pinakagustuhan, itong kanilang beef and mushroom. Panalo talaga siya sa akin. Yung baga, ito talaga yung unang-unang o-orderin ko pagbalik ko. Tapos yung sisig, yung kare-kare. Actually, talagang Lahat naman nagustuhan. No, lahat naman. Kung dito sa Hagunoy, naghahanap kayo ng masarap na kainan, puntahan nyo na Chalets dito sa Hagunoy, malapit sa Hanga Bridge.